Target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mas matatag na social protection lalo na sa mga kabataan sa gitna ng krisis sa climate change. Layon na rin ito na mas mapadali pa ang paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng kalamidad at pagtugon sa disaster response. May balita si Criza Lopez. Sa gitna ng climate change, mabilis na pagbabago sa takbo ng ekonomiya at technological shifts, pinagtibay pa ng Department of Social Welfare and Development ang regional cooperation ng mga ASEAN member state. Layunin nitong mapalawak ang social protection systems at maprotektahan ang mahihirap at vulnerable sectors laban sa anumang krisis. Sa unang pananalita ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa 35th ASEAN Socio-Cultural Community Council meeting, binigyang diin niya ang pagbuo ng RISE ASEAN Framework. It will also signal our commitment to one ASEAN, one response to leaving no one behind, especially sectors in the vulnerable situations. Further discussions and coordination on this initiative will take place in the coming months to ensure effective implementation and collective action across member states. Dahil sa epekto ng climate change na nagdudulot ng krisis at kalamidad sa ASEAN region, binigyang diin sa ilalim ng chairmanship ng DSWD ang pagtugon ng tanggapan sa mga sakuna. Ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nais nitong magkaroon ng pagtutulungan ang buong rehiyon sa oras na tumama ang kalamidad. Kaya nga napag-usapan na dapat meron ring commensurate group response. So sa framework na isusulong sa mga darating na araw kasi magkakaroon pa ng mga pagpupulong, gagawa tayo ng una, trigger mechanism. Pangalawa, ano ba yung group response or yung regional response? At pag napakalaki na nitong kalamidad na to, baka kailangan na rin natin ipasok yung mga dialogue partners ng ASEAN to put in the necessary capacities for better disaster response. Git ni Secretary Gatchalian, bagamat mayroon ng ASEAN Humanitarian Center, isang humanitarian mechanism laban sa kalamidad, kailangan na umano itong repasuhin. Ngunit alam rin natin na kailangan na repasuhin dahil agility or yung mabilis na pagresponde sa disasters ay napaka-importante. So, ang gusto ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., parallel to dun sa existing na setup na bahin natin to dahil ito mabilis, commensurate. Yung ibig sabihin, yung pag napakalaki na ng disaster, dapat mas maraming involved. Dagdag pa niya, hindi lamang limitado sa monetary assistance ang tulong na maaaring ibigay ng mga state members. Aniya, sa mga susunod na pagpupulong ay mas bibigyang linaw ang framework ng ASEAN kaugnay sa disaster response. Na at detalyihin na. So in the coming months, mas marami kayong makikitang detalye kung monetary ba yan, non-monetary ba yan. It will be premature para sa akin sabihin umuo ngayon dahil I'm preempting yung mga mangyayaring technical working groups. But one thing for sure, it will not remain on paper. Ngayong buwan ng kababaihan, mas naging makabuluhan ang kooperasyon ng bansang Singapore at Pilipinas nang lagdaan nila ang Memorandum of Understanding noong Miyerkules. Pangunahing layunin ng kasunduan na pangalagaan ang kalusugan ng kababaihan bago pa ang kanilang pagbubuntis. Padala na tayo ng mga social workers natin recently to Singapore to get the general concept. Kasi nga medyo babaguhin natin tayo upon conception, sila prior to conception, binibilang na nila yung pag-aruga sa kanilang mga kababaihan. Ayon kay Secretary Gatchalian, isasabay ang inisyatibong ito sa Family Development Sessions ng mga miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o PORPIS. Ipipigibak. Sisiguraduhin natin na nauunawaan ng bawat pamilyang Pilipino na ang pamumuhunan o pag-alaga, pag-aruga sa kanilang mga kababaihan sa pamilya, even if hindi pa siya nagbubuntis, pamumuhunan sa ating bansa. Sa pagtatapos ng ASEAN Socio-Cultural Community Council meeting ngayong araw, tiniyak ni Secretary Gatchalian na hindi lamang mananatili sa papel ang mga programang napagkasunduan ng mga ministro mula sa ASEAN at maisa sa katuparan ang lahat ng inisyatibo. Para sa Hero TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.